Ready na ba ang lahat? Let's all stand. And let's get ready to praise the Lord. Kamusta kayo mga kapatid? Ay, may busy pa sila lahat. Kamusta kayo mga kapatid? Mahina ka rin. How are you, my brothers and sisters? Are you ready to serve the Lord? Amen. Kailangan meron tayong kagalakan sa paglilingkod. At meron din tayong pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos. Sabi nga ni Haring David sa Psalm 136, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos, aking kitang pasasalamatan. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen! Amen! At kanina lang po, mga kapatid, dahil masakit din yung katawan ko. Pero yung strength na nagmumula sa Panginoon, ito yung binibigay niya sa akin sa bawat araw, sa bawat paggising. Kaya dalangin ko, bawat isa sa atin ay hinihingi o inaasam yung mga pagpapala na kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ituloy ko ang ating blessing. First time. Ayun. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating mga new blessing. Praise the Lord. At palakpakan din natin ang ating mga online viewers. Yes! Woo! Hallelujah! It's so wonderful that we are here today to serve the Lord and give all our best, our excellence sa lahat ng mga ginagawa natin. Sa lahat ng araw nito, araw ng linggo, palimula. Ang bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong pag-asa. Alam niyo, every morning there's new beginning. Amen! 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 Ready ba na? Are you ready, church? Amen! Let's get ready to serve the Lord. Let's let the Diyos mga pagkalihan sa lahat. Woo! Come on! Woo! Let's go ahead! Mga kapatid, naniniwala ba kayo na tao ang maraming dahilan para magpasalamat sa Panginoon? Amen! Pasalamatan natin ang ating Panginoon buhay. Minsan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y hindi dinadagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko malasumdatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibinigay sa akin. Salamat, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sumamahal, walang ibigan, ako ay may kalamitan. Ikaw ay sastan, aking sabihan, hindi mo ka mapapamahalaan. Hindi mo kaya isipin, hindi ko kaya sundatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibinigay sa akin. Salamat, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ikaw na ang
Alam niyo mga kapatid, every Sunday, palagi natin dinideclare ang pangako ng ating Panginoon. Marahil ang iba sa inyo nagtatanong, Lord, mangyayari pa ba ito? Huwag ka kasi magtiwala sa tao, mga kapatid. Marahil iba sa inyo, maraming beses nang nabigo sa mga tao. Pero ibahin mo si Lord, mga kapatid. Dahil kapag may sinabi siya, gagawin niya yun. Kapag sinabi niya sa iyo na pagagalingin ka niya, gagawin niya yun. Ang pag sinabi niya sa iyo na i-bless ka niya talaga, kapatid. Sapagkat ang Diyos ay may isang salita. Ang tanong, nananampalataya ka ba sa pangako ng ating Panginoon? Dahil sabi sa James chapter 1 verse 6, ang sino mang humihingi sa Diyos, dapat hindi siya nagdududa. Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mga tao nag-aalinlangan sa Kanya. Ang gusto ng ating Panginoon, pagkatiwalaan natin siya kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Kaya ang tanong sa inyo ngayon, mga kapatid, naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? Amen! Patunayan natin, mga kapatid. Ibukan natin ang ating mga bibig. Itaas natin ang ating mga kamay. At ideklara natin ang pangako ng ating Panginoon. Come on, church. Sabayan niyo. God will bless all the work of my hands. I will lend to many nations will borrow from me. The Lord will make me the head and not the tail. Always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will thrive like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With a long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessing and heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will fill my life with many good things. I will experience God's fullness. In Jesus' name, Amen! Amen. Patuloy po tayo manalangin, mga kapatid. Bow your heads in closer. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Salamat po sa proteksyon, kaligtasan ng mga anak mo sa papunta dito sa tahanan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat Ikaw ang Diyos na nakakita ng lahat at nakakaalam ng puso ng bawat isa. Tinataas ko po ang mga kapatid kong may kanya-kanyang laban at pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Nababatik mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo ang bigat na kanilang dinadala, Panginoon. Naririnig mo ang kanilang panalangin. Lord, ipakita mo ang iyong pagkilos. Pagalingin mo ang may karamdaman. Bigyan ng kapayapaan ang naguguluhan, Panginoon. Palakasin mo ang mga nanghihina, Panginoon. Lord, magbukas ka ng mga pintuan ng mga pagpapala at mararanasin ang namin ang aming fullness sa aming buhay at kagalakan sa kabila ng aming pinagdadaanan, Panginoon. Pupunuin mo ang aming mga kamali at hindi na kami mangungutang, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na mayaman at hindi nagkukulang. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ang lahat ng ito ay pinapatiyakas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Continue to praise the Lord. Ang kaplayaan ko ay pinayaan
anak ng Panginoon, panatag ang ating kalooban. Amen? Bakit? Dahil sa kanyang grasya na nagpupuno sa atin, sa kanyang tinaya na sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, lahat ay kayang gawin. Sa kabila naman sabihin mo, lahat kayang harapin. Nakasalalin mga kapatid, kantahin natin to, lahat ay kayang gawin sa Panginoon. Lahat ay kaya natin gawin. Amen! Pansin! Gusto ko marinig yung boses ko. Lahat ay... Mas malakas dito muna. Lahat ay kayang gawin. Mas malakas dito naman sa kabila. Lahat ay kaya. Dito naman sa gitna lahat. Let's declare. Lahat ay kayang gawin. Lahat ay kayang gawin. Lahat ay puso mo. Lahat ay kayang gawin. Mas talagas pa lang mga kapatid. Lahat ay kayang gawin. Hallelujah. Panginoon, kami magtitiwala sa iyo anumang ang sitwasyon na aming kaharap. Hallelujah. Di ba napakagandang awitin? Sa pagdako natin sa lugar nito, may umagang ito, we declare and we are worshiping our Lord this morning, church. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aawit sa ating Panginoon, the Word of God reminds us, sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Mga kapatid, have you heard the statement, to see is to believe? Narinig niyo na ba yan? Minsan gusto natin makita muna yung sagot bago tayo magtiwala. Gusto natin makita yung provision bago tayo maniwala na nagpo-provide si Lord. Minsan gusto natin makita yung breakthrough bago tayo maniwala na may breakthrough na may parating. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagsasabing, Lord, kahit hindi ko pa nakikita, magtitiwala ako. Kahit may problema, magtitiwala ako. Kahit may paghihintay, magtitiwala ako. Kahit hindi ko maintindihan ang ginagawa ko, magtitiwala ako. At kahit tahimik ang paligid, magtitiwala ako. Dahil ang Diyos sa pinagtitiwalaan natin ay hindi nagbabago. Kaya mga kapatid, maaaring nagbabago ang sitwasyon natin. Maaaring nagbabago yung mga tao sa paligid natin. Pero ang Diyos ay nananatiling tapat. Wala noon, ngayon, and future. Kaya patuloy na yung umawit sa ating Panginoon na may pananampalataya. And let this song be a prayer na bawat isa sa atin.
Lord, ano man ang sitwasyon ng aking buhay, magtitiwala ako sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit ano mang panahon, mabigat
Come on, church, itaas natin ating tinig sa Panginoon. Siya ay karapat-dapat. Come on, church. Remember the goodness of God in your life. Hallelujah. Minsan pa ating pamitin. Sitwasyon
ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Praise you, Jesus. Maraming nagmahal, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi sa mga salita ng ating Panginoon in 1 Corinthians chapter 15, verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tagumpay na yun, hindi lang tagumpay dito sa mundo, mga kapatid. Yung tagumpay na binabanggit sa verse na to, yung tagumpay laban sa kamatayan. Dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoon Jesus, maging ang kamatayan na kinatatakutan ng buong mundo. Kaya lahat na nagtitiwala, patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Meron tayong buhay na pag-asa. Kahit tayo ay namatay, nakakasigurado tayo na may buhay sa walang hanggan sa langit kasama ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya karantong na verse, magpakatatag ka at huwag kang patinag. Maging masipag sa mga gawain sa Panginoon dahil lahat ng ating ginagawa ay hindi masasayang. Kaya patuloy natin i-encourage ang bawat isa, mga kapatid. Kamustahin natin? Sabihin natin, magpakatatag ka. Kamustahin natin ang bawat isa. Come on, church! Let's go around! Let's greet one another! Kamusta ka? Kamusta ka? Kapatid, kamusta ka? Kamusta ka? Kapatid, kamusta ka? Ako'y mabuti ka ba? Ako'y mabuti ka ba? Yes! I'm alright. Yes! I'm okay. How are you? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? Once again, good morning, brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord. Worship you, dance team. Salamat sa ating Panginoon at sa mga kapatid natin sa ating pananampalataya kung ikaw ay naimbitahan at naitag even in our online church. Sa unang pagkakataon, kindly tayo new blessing. Ayan. And welcome sa mga kapatid natin. First timer, second timer, welcome kayo dito sa Jesus Coffee Church. Again, I'm Sister Isabel. Ayan, maganda, pinagpalang umaga sa bawat isa. Yung mga anak po natin, papatay na po natin sa likod. We have kids church at the back. At hindi ko napapatagalin, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid, especially sa mag-e-exhort ng giving for this morning. Kaya naman tinatawag ko si Sister Nobi to encourage us in the area of giving. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sis Bel. Ayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. All the time. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. And we would also like to welcome everyone who is joining us for the first time, second time, and of course sa ating mga students from Las Piñas National High School. Kaway-kaway naman dyan. Yan, amen. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Again, ako
Ako nga po pala si Sister Novi. Ano nga po si Brother Ken? And we are here once again to encourage you po in the area of giving. Praise the Lord. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, meron po kaming tanong sa inyo. Ayan. Sino po dito ay may mga prayer requests? Taas nga po ang kamay sa may mga prayer requests. Ayan. Mukhang marami. Praise the Lord. Yung iba po, wala pong mga prayer requests. Ayan, mamaya mag-uumpisa na tayo magsulat. Thank you, Lord. Talagang, siguro nung prayer and fasting natin, talagang mahaba yung mga listahan po, ng mga prayer requests natin. We pray for healing, protection, provision, breakthrough, family, studies, work, business, at marami pa pong iba tayong pinagpipray. And I believe marami na rin pong sinagot si Lord. Amen? Tas nga po ang kamay sa mga nakaranas ng answered prayer. Come on, church! Palakpakan natin si Lord! Talagang napakaputi po ng ating Panginoon. At alam niyo rin po ba mga kapatid na masaya din po si Lord kapag pinagpapahala niya po ang kanyang mga anak. Amen? So hindi lang po talaga sa Diyos na nakikinig. Talagang kundi sumasagot po siya sa ating mga panalangin according to His will and perfect timing. And speaking of prayer requests mga kapatid, alam niyo ba kung bakit namin natanong ito? Kasi meron din pong babae po sa Biblia na may matinding prayer request. Ayan. And her name was Hannah. Siguro po ang iba sa inyo dito ay familiar na rin po sa kwento ni Hannah na mababasa po natin sa 1 Samuel. Sige nga po, sino po dito nakakaalam sa istorya ni Hannah? Taas po ang kamay. Ayan, thank you Lord. Lalo na diba, nung prayer fasting natin. Thank you Lord. At alam niyo po ba, konting background po, context po guys, si Hannah po, sa mga hindi nakakaalam, siya po ay barren or bakog. Baog. At nung panahon po nila, ang kawalan po ng anak ay tinuturing po na malaking kahihiyan. Kaya nararanasan niya po talaga yung sobrang rejection, yung mga pangungutya sa kanya, yung pang-aasar sa kanya, lalo na nung kanyang karibal. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang maganda po kay Hannah, hindi po siya tumakbo palayo sa Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, kundi lalo pa po siyang tumakbo palapit sa presensya ng ating Panginoon. Taon-taon po siyang pumupunta sa Shiloh, sa lugar po ng pagsamba. At doon po talagang sinusuko ni Hannah ang lahat sa ating Panginoon. Talagang doon umiiyak talaga siya. At may isang pagkakataon pa nga po no, na habang siya ay nananalangin, napagkamalan po siya lasing ni paring Eli. Siya po yung pari that time. Dahil nga po sa sobrang nanginginig po yung bibig niya habang nagpipray po siya. Diba? Talagang akala ng pari ni paring Eli, talagang lasing po siya. Grabe no, siguro marami din po sa atin ang nakaka-relate po kay Hannah. Yung bang hindi po masabi ng bibig ang laman ng ating dibdib. Talaga napapaiyak ka na lang talaga sa Panginoon at napakasarap naman po talaga no, na after po natin na ibuhos ang lahat, ipinag-pray po natin, sinuko natin lahat sa ating Panginoon, nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Talagang thank you Lord kasi pinaparanas yun ng ating Panginoon sa atin. At siguro po no, ito si paring Eli, sabi po dito sa verse 17 po ng 1 Samuel. Sabi dito ni Eli, no, habang after po ni Hannah no, na mag-pray, sabi niya, humayo kang payapa at ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong kahilingan. Grabe. Sabihin mo nga sa katabi ni, go in peace. Sige nga. Yun. And you know what, mga kapatid? After years of waiting, praying, after ilang luha na kaya itong nabuhos ni Hannah, sinagot po ng Diyos ang panalangin ni Hannah at binigyan po siya ng anak at pinangalanan niya po ito, Samuel, which means heard by God. At siya po ay dakilang propeta ng Israel. Pero alam niyo po, isa pang nakakamangha kay Hannah, nung matanggap niya po yung answered prayer niya, hindi niya po inangkin yung blessing.
Sabi po sa 1 Samuel, chapter 1, verse 27 to 28, sabi ni Hannah, ipinalalamin ko ang batang ito at ipinagkaloob ng Panginoon ang aking kahilingan. Alam niyo, grabe yung walang alinlangan talaga na binigay ni Hannah kung ano yung answered prayer niya. Kaya sabi niya, kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko siya sa Panginoon at maglilingkod siya. Grabe, naglingkod po si Samuel sa templo. Grabe no mga kapatid, imagine niyo yun. Si Hannah po, in-acknowledge niya po lahat ng meron siya. Yung answered prayer, yung blessing na yun, ay nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya talagang nararapat lang po na ibalik din po sa Diyos ang lahat. At alam niyo po, hindi niya po ito pinagkait, yung blessing na yun, bagkos inihandog niya po ito pabalik sa Diyos. Alam niyo, grabe yung integrity ni Hannah, no? Kasi meron siyang isang salita. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, meron siyang isang salita. Amen. Ilang taon kaya pinag-pray ni Hannah yun? Inasam-asam niya po yun. Ilang luha, ilang pagtitiis, yung mga pangungutya na tinanggap niya. Pero nung binigay ni Lord, hindi niya po ito pinagdamot. Sabihin mo na sa katabi mo, hindi madamot, di dapat tayo madamot. Ibabalik po natin sa Lord ang nararapat. No? Bibigay po sa atin ating Panginoon. Kaya alam niyo po, hindi lang po siya marunong humingi. Marunong din po siya tumupad sa pangako. At yun po naman po ang tunay na heart of giving. Hindi lang po tayo dapat tanggap lang po ng blessing ni Lord. Dapat matuto din po tayo magbalik sa source of blessing. Kaya talagang dalangin ko mga kapatid kung paano marunong tayo mangulit kay Lord nung Lord, i-promote mo naman ako. Lord, taasan mo naman yung salary ko. I-bless mo naman yung business ko. Pagalingin mo ako sa sakit ko, Lord. Kung paano marunong tayong mangulit kay Lord, dapat marunong din po tayong tumupad sa usapan. Kasi po, ang kausap po natin ay hindi lang po bastang tao. Siya po ay Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari. Kaya nakakahiya naman po kung hindi po tayo tumutupad sa pangako. Dahil alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, handa naman po talagang sagutin si Lord ang mga panalangin natin. Ang tanong po dito, handa ka ba? Kasi minsan kapag, alam niyo, nakakalimot na tayo, pag dumating na po yung pagpapala, alam niyo, hindi natin alam kung paano ibalik sa ating Panginoon. Nakakalimot na tayo kung kanino nga ba talaga nanggaling ang pagpapala. Hindi ba dapat kapag pinagpala po tayo, ang Diyos dapat ang maparangalan, hindi ang ating pangalan. Kaya ang tunay na puso ng giving mga kapatid, hindi lang tayo marunong tumanggap ng blessing, dapat marunong din tayo magbalik sa giver. Dahil naging tapat si Hannah sa pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga kapatid. Alam niyo ba na pinagpala pa po si Hannah ng 3 anak na lalaki, 2 anak na babae, bukod kay Samuel. Kaya masasabi po natin mga kapatid, hindi niyo po talaga matatalo ang Diyos pagdating sa bigayan. Kung ano ang tinanim mo, kaya niya pong doblehin ito, triplehin pa, o nag-uumapaw pa na pagpapala. Ganun po ka-generous ang Diyos na pinaglilingkuran po natin mga kapatid. Again, lagi pong nakahanda si Lord pagpalain po tayo. Pero ang tanong, nakahanda ka rin bang magtanim? Kasi naniniwala ako lahat po tayo dito binigyan ni Lord ng bini para magtanim. Amen? Hindi po lalago mga kapatid yung bini na hawak po natin. Kung hindi po natin ito itatanim po, itatago lang po natin ito. Kaya ang nais po ni Lord mga kapatid, maging faithful po tayo kapatid. Kagaya ng isang magsasaka, wala po siyang aanihin kung wala po siyang itatanim. Maliit man ang bini na hawak natin ngayon mga kapatid, kagaya ng butil ng mustasa, kapag sinuko mo yun sa kamay ng Diyos, kaya niya po itong palaguin, kaya niya po itong paramihin at pagbungahin. Kaya sa proseso ng pagtatanim mga kapatid, huwag na rin po nating babantayan, no? Kagaya ng magsasaka na, hindi naman po niya sinisilip yung tanim niya 24 hours. Hindi po siya umaasa agad sa bunga, kinabukasan. So, ganun din po mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Lahat ay may tamang panahon. Huwag po tayong magmamadali kapag nagtatanim tayo. Kasi, napo-frustrate po tayo minsan. Kasi nga po, minamadali po natin yung proseso. Ang gusto po ng ating
patience po, at faith. Tandaan natin sa kingdom ni Lord, walang nasasayang. Ang gusto niya magdiling tayo, of course may kagalakan po tayo mga kapatid do. Hindi po tayo napipilitan, hindi nagrereklamo, at patuloy po natin ipanalangin habang tayo po ay naghihintay magtiwala sa proseso ng Diyos. You water it, you take care of it, at sa tamang panahon, i-enjoy mo rin ang bunga ng iyong tinanim. Amen. No? Thank you, Lord, Sis Novi. Amen. Mga kapatid, kapag tayo rin yung nagbigay, huwag na rin natin bilangin pa ng bilangin. Ganito, Lord, nagbigay ako ngayon. Dapat next month, may harvest na ako. Naku mga kapatid, hindi po ganun ang faith natin para sa ating Panginoon. Ang binhi ay may proseso mga kapatid. Ang pagpapala ay may tamang panahon. Ang trabaho natin mga kapatid ay magtanim. Pero si Lord na ang magpapalago nito. Kaya huwag na rin natin silipin pa ang binhing itinanim natin mga kapatid. Ipaubayan na natin ito sa Diyos ang proseso nito. Dahil kapag panahon na ng ani, hindi ikaw ang magbubukas ng langit. Sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10, ang Diyos mismo ang magbubukas ng durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. Amen. Kaya mga kapatid, sabihin mo rin sa iyong katabi, go in peace. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, taas na po natin ang ating mga kaloob at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga binihing ito. Salamat sapagkat hindi ka lang Diyos na nakikinig at tumutugon sa aming mga panalangin, Panginoon, kundi may salita ka rin at hindi madamot. Lord, tulad ni Hannah, turuan mo kaming dalhin ang lahat sa iyo. Tulungan mo kaming maging mabuting katiwala sa maliit at sa ngayon, magpagkatiwalaan mo kami sa malaking Panginoon. Dahil naniniwala kami na sa tamang panahon ay kami ay aani ayon sa iyong kalooban, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang mga anak mo, ang mga kamay niya to, ang mga panalangin nila, ang mga trabaho, at saka negosyo, Panginoon. Iparanas mo ang siksik-liktik at umaapaw, Panginoon, ng mga pagpapala, sapagkat ikaw ang aming source at provider, Panginoon. Sinusuko na namin ang aming mga finances, ang lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang magpapalago nito, Lord, ang bawat binhi, ang aming tinanim. Salamat, O Diyos. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Kami po ang Growing Teens